Hello! So, eto na nga tayo at mag-share ng status natin dito sa Canada. So, ang current status natin dito is isa tayong OFW na yun ang tawag sa atin sa bansa natin. Isa tayong OFW. And pagdating naman dito sa Canada, ang tawag nila sa atin dito isa tayong mga foreign worker. Yeah. So, ngayon, ang status natin dito close work permit. Ano ba ang pinagkaiba ng close work permit sa open work permit? Para magandang i-vlog yun na pinagkaiba ng close work permit at open work permit. Diba? Dapat i-separate na natin. So, ngayon, i-kakat natin yan para explain ang close work permit at open work permit. Diba? Tama. Diba? So, sa susunod na vlog natin, doon natin i-explain ang ibig sabihin ng close work permit at open work permit. Okay? So, ang ibabahagi muna natin ngayon is yung current status natin. So, para ma-share ko sa inyo kung ano yung status natin dito. So, ayun na nga. Ang status natin dito is foreign worker tayo dito, close work permit, and we have 2 years contract. So, after 2 years mo, kung hindi ka makarenew, edi uwi ka na ng Pilipinas. Diba? So, ngayon, ang pagpaprocess ng mga permit ngayon is minsan umaabot na ng 1 year. And ang visa natin is 1 year na lang kasi naka 1 year na tayo. So, supposed to be, kailangan na nating mag-renew. Kaso, dahil nag-iba ang patakaran dito, nag-iba ang regulation, ang mga minimum wage ay hindi na makaka-renew or mapaprocess, hindi na siya mapaprocess. That's why hanggang ngayon hindi tayo nakaka-renew. So, ang daming nagtatanong sa akin kung paano ka ba nakarating dyan, boss? Nag-hire ba yung employer nyo? Baka pwede mo akong ipasok dyan. So, unfortunately, kahit sarili ko, hindi ko ma-renew dahil nga, hindi rin kaya ng employer kasi yung mismong Canada, government ng Canada, ang nagpalit ng regulation na ang mga low wage hindi na mapaprocess. And dahil low wage tayo, minimum wage tayo, hindi tayo ma-renew. So, ganun. Kung hindi magbabago ang regulation, hindi na tayo makaka-renew. Tapos, pumunta tayo dito, gumastos tayo ng napakalaki, hanggang ngayon hindi pa natin nababawi. Diba? Ayun yung nakakalungkot. Parang pumunta ka lang dito para may experience lang ang buhay dito. Pero wala ka na ipon, yung nagastos mo, hindi mo pa nabawi, yung pagpunta mo dito, nagpakapagod ka lang para ma-experience ang kung ano dito, diba? So, parang nagsayang ka lang ng panahon dito na walang na-improve sa sarili mo. Ganon. So, ayun yung ayaw na ayaw ko na nangyayari sa buhay ko na walang improvement, 'di ba? So, bakit ba nangyari yun? Akala kasi ng iba pag pumunta ka ng Canada is mapera ka na, may pera ka na. Kaya mo nang bumili ng gusto mo, 'di ba? Explain ko sa inyo kung saan napunta ang mga pera natin. Magkano sahod natin, paano umikot at wala kang naipon.
So, eto. Dahil minimum wage tayo, ang kinikita natin bi-weekly is nasa 1,100. 1,100. Less tax na yun. Wala na yung tax. Ang upa natin ng bahay, bi-weekly yung sahod natin. So, times 2 yun. So, ang times 2 is 2,2. Diba? Ang sahod mo. Ang upa mo is 800. Yung credit card ko, umaabot ng 1. Nung bago ako dito, credit card ko, umaabot din ng 1,000. So, 1K. Kasi, bumibili ako ng mga gamit ko paunti-unti. Dahil dumating ako dito, wala akong mga gamit, damit, wala. So, ayun ang mga binibili ko. At that time, nung bago ako dito, hindi ako kumakain sa labas, hindi ako bumibili ng pagkain sa labas. Ang mga binili ko lang is yung mga necessity, yung mga sabon, damit, toothbrush, shampoo. Yun lang ang mga ano natin, mga binili natin. So after nun, 1,800 na yan. 'Di ba? 1,800 na. 400 na lang yung natira. Yung 400 na yan, nagagamit ko sa mga emergency na kailangan mong bilhin, like minsan kailangan mong bumili, may pinuntahan ka, kailangan mong bumili ng tubig. Kailangan mong mamasahe, magbayad ng pamasahe. Kailangan mong bumili ng something na kailangan mo talaga. So, dun na papasok yung mga yung 400. So, talagang wala kang matatabi. And then, after ko mabili lahat ng, tapos bumili ako ng scooter ko na hulugan. So, hinulugan ko yun ng, hindi ko alam nakalimutan ko na, basta yun. So, wala na talaga natitira sa akin. Wala na talaga. Tapos, yung upa ko pala 800. Nasa ano pala yung upa ko, nasa 850 pala, hindi pala 800. 850, sorry guys. Kasi lumipat ako ng bahay ngayon. So, hindi na 850 yung upa natin. And then, nung pagkatapos ko namang mabili, paunti-unti yung mga gamit na kailangan ko, ayun, nagbabayad na ako ng pamasahe, bumibili na ako ng pagkain, kasi sobrang payat ko nun guys. Pumayat ako dahil hindi ako kumakain sa labas. Yung kinakain ko lang is yung libre lang sa store. That time, dahil bago ako, nung bago ako, hindi pa ako, hindi pa ako umay sa pagkain namin, sa niluluto namin. So, okay lang. Kahit araw-araw yun ang kainin ko. So, tapos pagdating sa bahay, wala ka nang ganang kumain kasi paulit-ulit na lang ang kinakain mo. So, kaya pumayat talaga ako. Okay lang yun kasi nag-intermittent diet. Parang intermittent diet ka na. And then, nung nabili ko na lahat ng mga kailangan ko, doon na ako nag-start bumili ng pagkain, mag-grocery, and yun lang. Kasi sa mga pagkain pa lang, sobrang gastos na. Alam mo yung, grocery ko pa lang, ngayon is, umaabot na ng 1K. Tapos ngayon pa nagkasasakyan ako, umaabot na ng 1K plus kasi nga, yung insurance ko nadagdagan ng
160. Yung gas ko, mga nasa 150 to 180 per month yan. So, ang nangyayari, nagbawas ako ng gastos sa pagkain para mapagkasya ko sa pambayad ko ng gas, sasakyan, insurance. So, dun lahat napupunta ang sahod ko. Kaya tumatabla lang ako ngayon. Kaya, akala ng ibang tao is marami tayong pera. Hindi, guys. Nagtipid na nga ulit ako sa pagkain kasi nga nadagdagan yung expenses ko. Kung hindi ako magtitipid sa pagkain, negative tayo. Totoo yun, totoo yun. So, ganun ang sitwasyon natin ngayon. Ang tinatanong nila, bakit kung ganyan pala sitwasyon mo, bakit hindi ka pa umuwi ng Pilipinas? Mas okay pa buhay mo dun kaysa nagpapakahirap ka dyan. Kasi ang gusto ko dito is may future na goal ako na gustong makuha. That's why nagtitiis ako. Kasi gusto kong makuha yung PR ko. Pag nakuha mo yung PR mo dito, magiging flexible ka na. Pwede ka na mag-aral para ma-upgrade yung sarili mo. Pwede ka maghanap ng ibang trabaho na mas malaki ang sahod. At kung merong trabaho nag-offer na libre bahay, di ba? At least, di ba? So, yun ang gusto ko. Mas mabilis tayong makakaipon kung kapag PR tayo at yung kung nakapag-ipon na tayo, edi yung next step mo na sa goal mo is pwede mo nang makuha, di ba? So, ayun lang. Ayun lang ang gusto kong masabi dito. And ano pa ba? Ano pa ba ang i-explain natin? So, i-explain natin is yung paano makuha ang PR. Diba? So, sa next vlog na natin yun ilalagay para hindi kayo masyadong malito at masyadong mahaba yung papanoorin yung video para dun sa lahat ng information. So, parang magmi-mix-mix, di ba? So, mas okay na yung hinati-hati natin yung video at yung mga gusto nyo lang panoorin na topic, iisang topic, nandun lang sa isang video. So, ayun lang. So, ito yung unang video natin na gagawin, yung current status natin. Ang next natin i-explain is paano mag-PR and ano ang pagkakaiba ng closed work permit sa open work permit. And ano pa ba? Ano pa bang gusto nyong malaman? I-comment nyo lang, guys, para pwede nating i-record at i-vlog para sagutin natin yung mga tanong nyo. Okay? So, bye for now. God bless you all.